Mga kababayan, hindi dapat naghihirap ang Pilipinas. Hindi dapat ganito kamahal ang mga pangunahing bilihin tulad ng bigas. At higit sa lahat, hindi dapat nagugutom ang mga Pilipino. Wala silang malasakit sa taong bayan, lalo na sa mga mahihirap. Inaabuso ang kapangyarihan. Nagiging negosyo ang pera ng taong bayan. Masakit man tanggapin, pero ito ang katotohanan. Ang pinakamakapangyarihang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Mula sa Pangulo, First Lady, hanggang sa anak, sila mismo ang nagtatakda, kumukontrol, at nakikinabang sa mga transaksyon dapat sanay para sa kapakanan ng sambayanan. Hawak at kontrolado nila halos lahat ng ahensya, kaya nagagawa nilang itago ang katotohanan. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin ha mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo ha, nakita ko yung statistics ha, medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede hong tayo mag-subscribe. Okay, ito na nga na ang pogi. Sa akin ang dating. Ito, play na natin. Hoy, play na nga yan. Dami mong sinasabi dyan. Ito yung bagong latest pa na video ni Zaldico. Ang SOP collections sa Bureau of Customs na umabot sa 11 billion pesos. May 9 billion pesos collection mula sa sugar. Nako. Ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta. Tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos Ako po, patay tayo at dyan. ipinapatigil ang investigasyon. Aba, anong posisyon yan? Nagtataka lang ako. Ano kayo posisyon ni First Lady at tumatawag siya sa mga secretary at sa mga congressman? Ano kayo posisyon niya? Kakaiba, no? Sa First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Dahil pala sa dami ng SOP at remittance na ipinapasa sa bawat transaksyon. Ang pinakamakapangyarihang pamilyas pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Yan na. Ngayon naman po, tungkol sa kampanya nitong 2035 elections, nagkwento sa akin si dating Speaker Martin Romualdez. Kinausap daw siya ni PBBM sa Tacloban para tumulong sa gastusin ng mga kandidato mula national hanggang local candidates. Ang sagot ni Speaker, naibigay na niya ang SOP collections sa Bureau of Customs na umabot sa 11 billion pesos. Dagdag pa dyan, may 9 billion pesos collection mula sa sugar na ayon mismo sa kanya ay pinaghahatian lang ng 5 kumpanya para makontrol nila ang presyo ng Grabe. asukal sa merkado. Ito ha, ladies and gentlemen ha, merong bagong akusasyon si Zaldico. Paano tayo magiging critical doon sa kanyang akusasyon? Di ba? Wag ho natin kagad paniniwalaan ha, kasi syempre, hindi natin alam ang motibo niya. Pero gayon pa man, kung titingnan mo yung circumstantial evidence such as, bakit nga naman tayo nag-i-import ng sobrang daming asukal? Na yung sinasabi niya bakit tayo nag-i-import ng mga bigas? Yan yung isang bagay na simula pa lang nung administrasyon ni Marcos ay naging problema na. At non-stop na. Diba? Non-stop na po yung importation kahit anong gawin pa. Pangalawa. So yan yung first evidence. Second evidence, nagmamahal ba o nagmumura yung asukal at saka yung bigas? Kita naman po natin mga kababayan, nagmamahal. Ibig lamang kong sabihin, sa gitna ng importasyon na supposedly dapat ay masolusyonan ang problema sa presyo, kaya nga tayo nag-i-import na mas mura ang dekalidad, di ba? Sa totoo lang naman, mas mura ang ini-import kasi nga, alam natin kung saan ang gagaling yan, mas mura doon ang labor. So, mas mura talaga yan. Pero ang tanong, bakit mas nagmamahal ang presyo? Doon pa lang, that is enough evidence that would support the claims or the accusation of Zaldico. Yan ang it has nothing to do sa kanyang buhok. Mamaya pag-usapan natin yung animal na buhok na yan. Kasi merong may tanga na pumuna ng buhok niya. At iba pa ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman. Basta pa yan, di ba, sibuyas. Tandaan ninyo, nagmahal din ang presyo niyan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, huwag tayo maniwala kaagad sa sinasabi ni Zaldico, ngunit tatapat subalit. Tingnan natin yung mga sirkumstansya na napapaloob ng kanya sinasabi. Sa madaling salita po, let us not look at the political reasons. Kasi talagang, we all know, na ginipit siya ni Marcos, now, siya ang tinuturo na, lumiligtas na yung sila Romualdez at saka si Marcos, siya na tinuturo. So there will be a motive for Zaldico na sumagot. Di ba? Na, ganun babanatan ko din kayo. There is the motive. But the question is, yung bang motibo niya, pwede mo bang sabihin na ibig sabihin nun ay kasinungalingan na sinasabi niya? Hindi. Huwag agad tayo magsasabi na sinungaling yung sinasabi nito. Hindi, tingnan natin. Hindi katulad ni yung sinasabi ni Sandro Marcos na para bagang sinasabi niya ito si Zaldico, ano lang yan DDS na yan. Yan yung mga tangang komento. Nakakala niya
lahat na sinasabi ni Saldi ko pinaniniwalaan natin. That's not true. As a matter of fact, kaya nga natin dinidiscuss dito yung mga video niya para talaga busisiin. Ano ba talaga nangyari? Totoo ba yung mga akusasyon mo? Anong ebidensya doon? Anong mga nagpapatunay sa mga sinabi niya? Yun ang ginagawa natin mga kababayan. Kasi nga hindi tayo agad-agad naniniwala. Ni Martin Araneta, kapatid ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Kung matatandaan ninyo, noong 2022, nagkaroon po ng investigasyon sa Kamara na pinangungunahan ni Congressman Toto Swansing dahil sobrang taas ng presyo ng sibuyas. Umabot ng 600 pesos kada kilo. Gayong dapat ay nasa 80 pesos lang. Doon lumabas ang pangalan ni Martin Araneta bilang isa sa mga nasa likod ng kontrol sa importasyon ng sibuyas. Grabe, no? Kartel talaga ano nila eh. Sindikato talaga eh, no? Talagang sindikato yung ginagawa nitong pamilya na to. From the father to the son to the wife and now pati dun sa kanilang pinsan. Mantakin mo pati hindi na ho nasiyahaan doon sa mga insertion nila. Hindi pa sapat yan, yung tinatawag na greed na. Sagad na sa buto yung pagiging greedy nila. Mantakin mo pati yung mga basic necessity ika nga ng paluto, pambahay, pangkain ng mga Pilipino, mga ordinaryong Pilipino, pinakailaman na. Sa bagay, alam nila kasing ano yan eh. Bilang negosyante, alam mo yan. Diba sabi nga nila, kung ikaw magninegosyo, sisimula ng negosyo, importante yung necessity. Ano ba yung kailangan at hindi lang kapritsyohan? Diba? Kaya alam naman natin, ang isa sa pinakakailangan, yung bigas, yung kanin. Hindi tayo mabubuhay ng walang bigas o walang kanin sa ating kapagkainan. O at the same time, syempre, yung mga ingredients like sibuyas, diba? Asin, normal yan, diba? Yan yung mga hindi pwedeng wala. Sugar, naku po, lalo na. Ha? Mga addict sa sugar, sabi nga nila mas nakaka-addict daw yan kaysa sa cocaine. Tanong natin kay Marcos. Kung totoo yun. Hindi, tinatanong ko lang naman, wala mo ko sinasabi. Tanong lang naman yun, kayo naman mga babae, masyadong makapagbintang eh. Hindi, alam mo, sa tingin ko, kaya dinali ang mga ganyang necessity. Kasi nga, walang choice ang Pilipino. Sa madaling salita, sure win to. Sa isang negosyante, sure kita to. Kaya nga di ba meron akong napanood na isang, I think, ewan ko kung si Chinkitan ba yun, nakalimutan ko na kung sino yun. Sabi niya kung magsisimula ka daw ng negosyo, isa sa pinakamagandang simula ng negosyo ay bigas. Kasi ang bigas, kahit tumaas ang presyo niyan, people will still buy it. Diba? Yan ay isang bagay na ano. Kaya nga kita mo, pag-upong-pag-upo, ano ang talagang naging iskandalo na kagad dito sa atin. Na tapos ang kanilang itinuro, di umanong ano daw, si Atty. Vic. Kasi nga si Atty. Vic ayaw pumayag dun sa importation, di ba? Pero hindi po natuloy ang investigasyon. Ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Kaya walang natuloy at walang naparusahan. Dahil pala, kontrolado ng kapatid ng First Lady ang importasyon ng sibuyas. Ganito rin po ang nangyari sa bigas. Grabe, no? Noong April First Lady, malaking stress nito. Sabit ka pala, First Lady. Malaking stress to. Huwag ko sa'yo, mag-party na kayo dyan. Para man wala yung stress. Para yung stress mo mawawala kasi nag-party kayo eh. 23, nagsimula nang tumaas ang presyo ng bigas. Kaya iminungkahi ko kay Speaker Martin Romales na kung pwede, ay mag-angkat tayo ng 13 million metric tons para sa buong taon. Ang layunin ko po ay mapababa ang presyo ng bigas sa 22 pesos kada kilo. Pero hindi po ito'y naprubahan ng Pangulo nung sila ay nasa Clark. Dahil doon, sumipa ang presyo ng bigas na umabot ng 55 pesos kada kilo hanggang 2024. Noong 2024, kinausap ko ulit si Speaker Martin Romales na kung pwede, makausap namin si Secretary Laurel Chu ng Department of Agriculture at Secretary Ralph Recto ng Department of Finance para maibaba ang taripa ng bigas mula 35% to 15%. Sinabi ko kay Speaker Martin Romualdez na kung pababayaan natin ang patuloy ng pagtaas ng presyo ng bigas at umabot ito sa 60 pesos kada kilo, siguradong magagalit na ang taong bayan. Posibleng magrevolusyon na ang mga tao Yan. at tiyak na maapektuhan dito ang mga kandidato ng administrasyon sa 2025 elections. Isa sa mga patunay na hindi na masaya ang taong bayan ay ang pagbaba ng approval rating ng Pangulo noong panahon na iyon dahil sobrang taas na ang presyo ng bigas. Nangyari po ang meeting at halos inaabot kami hanggang alas 2 ng umaga, nakikiusap, nagpapaliwanag. Buti na lang, matapos ang matagal na negosasyon, pumayag din sila. At di nagtagal, inanunsyo na rin sa publiko na ibaba ang nangbuwis sa bigas. Ngunit, matapos ang 4 hanggang 6 na buwan, hindi pa rin bumababa ang presyo ng bigas. Kahit ibinaba na ang taripa nito, kaya iminungkahi ko kay Speaker Romualdez na magpatawag ng investigasyon tungkol sa bigas sa pamamagitan ng Quinta Committee hearings. Habang iniimbestiga nito ng Quinta Committee na pinamumunuan ni Congressman Joey Salceda, bigla na lang itong pinahinto ni Secretary Kiko Laurel Chu matapos Naku. niyang ipakita Bakit ininto? Akala ko ba, ano? Oh. ang isang confidential report.
Nakasaad dito na si First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Ayon kay Secretary Laurel, maaapektuhan daw ang First Lady kung itutuloy ang investigasyon. Nako po, First Lady, ayan na, ikaw na, bida ngayon, bida ka na ngayon. First Lady, bida ka na ha, lupit mo. Ikaw daw nagpahinto kasi tatamaan yung negosyo mo. Nako, patay tayo dyan. Dahil kasama raw nila sa Vietnam visit ang ilang importer ng bigas. Nako, At nag-dinner pa raw sila roon. dinner lang, walang alam mo na. Walang party-party. Dinner lang, sure ka dyan? Parang kasinungalingan na tayo na. At nung araw din yun, tumawag si Congressman Sandro Marcos kay Speaker Romualdez upang ipatigil ang House investigations tungkol sa bigas as instructed ng Pangulo. Nako, Magkasama kami ni Speaker Martin Romualdez nang tumawag si Congressman Sandro Marcos. nako po, patay. Dumating din si Secretary Laurel Chu Nako. sa Manila Polo Townhouse. Nako. At doon siya pinagalitan ni Speaker dahil inilabas niya ang confidential report na nagdidiin sa First Lady Nako. sa issue ng rice smuggling. Nako po, patay tayo dyan. Napagalitan tuloy si, ano pa naman yung itsura no, parang medyo, di ba, yung hindi siya ganun palaban na katulad ni nila Romualdez. Tapos pinagalitan nyo kagad, grabe naman kayo, sama ng mga ugali ninyo talaga. Ginagawa lang naman daw niyo yung trabaho niyo eh. Oh. Humihingi ng paumanhin si Secretary Laurel Chu at sinabi niyang, pasensya na, masyado akong naive. Doon namin naintindihan kung bakit. Kahit ibinaba na ang import tax ng bigas mula 35% to 15%, ay hindi pa rin bumababa ang presyo sa merkado dahil pala sa dami ng SOP at Yun. remittance na ipinapasa sa bawat transaksyon. Yun, alam niyo na ibig sabihin ng SOP remittance, ibig sabihin yung mga kumakatkom along the way. Di ba? Kaya daw hindi bumababa. Hindi, kasi tama naman eh. That's the real issue here. I mean, can we believe that na talagang kagagawa nila ang pagtaas ng presyo? Kita nyo naman eh. Importation pa lang eh. Talamak na. Kaliwat kanan ng importation. Kung kaliwat kanan ng importation at ang dahilan para nag-i-import ay para bumaba ang presyo, bakit tumataas? O, kasi nga, binababa nila yung source, yung pinagkukuhanan ng mga supply, tapos ipapasa nila naman sa merkado o sa market. O para malaki tubo. Pag malaki tubo, malaki kita ng mga nasa middleman. Eh sino ba yung tinutukoy niya dito? Di ba? Ang tinutukoy niya dito, si Romualdez at saka si First Lady. Naku po, patay tayo dyan. Alam mo, grabe mga may pagka-demonyo rin itong mga ito, no? Mantakin mo, ultimong basic na pangangailangan ng mga ordinaryong Pilipino, kakatkungin pa nila. Dagdag pa po, maraming importers ng isda ang nagre-reklamo dahil kontrolado ito ng kaunting kumpanya lamang. Wala naman daw tax sa importation tuwing lean season, pero kahit ganoon, hindi pa rin sila nabibigyan ng permit to import. Ang mga kaunting kumpanya na ito lang ang nabibigyang permit to import. Dahil dito, kontrolado din ang presyo ng isda at ito din ang dahilan kung bakit mataas ang presyo ng galunggong. Mga kababayan, hindi dapat maghihirap ang Pilipinas. Hindi dapat ganito kamahal ang mga pangunahing bilihin tulad ng bigas. At higit sa lahat, hindi dapat nagugutom ang mga Pilipino. Wala silang malasakit sa taong bayan, lalo na sa mga mahihirap. Inaabuso ang kapangyarihan. Nagiging negosyo ang pera ng taong bayan. Masakit man tanggapin, pero ito ang katotohanan. Ang pinakamakapangyarihang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Mula sa Pangulo, First Lady, hanggang sa anak, sila mismo ang nagtatakda, kumukontrol, at nakikinabang sa mga transaksyon dapat sanay para sa kapakanan ng sambayanan. Hawak at kontrolado nila halos lahat ng ahensya, kaya nagagawa nilang itago ang katotohanan. Sa mga susunod na araw, marami pa po akong isisiwalat. Naku po, patay kayo. Maraming salamat sa inyong oras at patuloy Baka kapu-apuhan ni Marcos madali. na pag-unawa. Naway, magising tayo sa katotohanan at sama-sama nating hanapin ang hustisya para sa bayan. Hustisya! Diyos mabalos po. Sa inyo, Lord. Hustisya! Hustisya! Yun ang dapat natin sinisigaw. Hindi, alam nyo mga kababayan, malupit po itong mga ganitong binitawan ni Saldico kasi obvious. Obvious ba? I mean, obvious naman kung na meron talagang nangyayari. Di ba? I mean, eto, halimbawa, yung mga akusasyon niya sa insertion sa budget. Madali naman pa sinungalingan nyo kung hindi totoo. Sabi, wala naman ganyan O, tingnan ninyo yung budget. Ganon, di ba? Ang problema, meron talaga Di ba? Meron talaga. May dokumento na may insertion. Pangalawa, ito naman. Sinasabi niya, kita nyo dito, yung pamilya, ang pasimuno ng katkungan. Di ba? At dahil dyan, tumataas ang presyo ng ating mga pagkain, mga basic need. Meron talaga May pagtaas talaga At meron ding matinding importation na nagaganap. So talagang back up with the circumstantial evidence. Ika nga, di ba? Merong ebidensya na pumapasok.
Hindi pwedeng i-deny. Yeah? Kahit anong deny mo, wala eh. Meron talaga eh. Anong gagawin natin? Yun ang problema. Oh. So ito na nga. Ang ano nito, sumagot ang presidente. Akala naman niya may naniniwala sa kanya. Hindi, sige.